utang na loob. Binayaran ko na ng sarili kong dugo ang utang na yan. Isang marangyang higaan, amoy ng mamahaling pabango at halakhak ng pagtataksil. Habang sa kabilang silid, mag-isang nakahandusay sa sariling dugo, ang isang inang naghihingalo sa pagluwal ng kanyang anak. Dinurok ang kanyang pagkatao, ninakaw ang kanyang resipe at itinapon na parang basura. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng tinapakan nila ay babangon mula sa putikan. Gamit ang sandok, kawali at nag-aapoy na pagmamahal ng isang ina, lulutuin niya ang pinakamasarap na paghihiganti, ang katotohanan. Handa ka na bang matikman ang luhang naging pag-asa? Utang na loob. Binayaran ko na ng sarili kong dugo ang salitang iyan. Isang marangyang higaan, amoy ng mamahaling pabango at pagtataksil, habang sa kabilang silid ay mag-isang nakahandusay sa malamig na sahig ang isang inang naghihingalo sa pagluwal ng kanyang anak. Dinurog nila ang kanyang pagkatao, ninakaw ang kanyang pangarap, at itinapon siya na parang basura. Ngunit hindi nila alam na ang babaeng tinapakan nila ay babangon mula sa putikan. Gamit ang nag-aapoy na pagmamahal ng isang ina, lulutuin niya ang pinakamasarap na paghihiganti. Handa ka na bang matikman ang luhang naging pag-asa? Pirmahan mo ang papeles na umamin kang ikaw ang nagnakaw ng pondo sa kumpanya Thea. Ito lang ang natatanging paraan para mabayaran mo ang utang na loob ng patay mong ama sa pamilya namin. Ang boses ni Doña Trivena ay pumailan lang mula sa nakabukas na telepono, matalim at walang iniiwang puwang para sa awa. Kasabay ng malulupit na salitang yon ay ang matinding paghilab ng tiyan ni Thea. Nakaluhod siya sa malamig na baldosa ng kusina. Sapo ang kanyang napakalaking sinapupunan habang ang mainit na likido ay patuloy na umaagos sa kanyang mga binti, humahalo sa mapulang mantsa na unti-unting kumakalat sa sahig. Sa ibabaw ng kalan, patuloy na kumukulo ang lugaw na may manok, ang paboritong pagkain ng kanyang asawang si Theric, na buong pagmamahal niyang inihanda sa kabila ng kanyang kabuwanan at nararamdamang sakit. Binitawan ng kanyang nanginginig na mga daliri ang sandok na gawa sa kahoy. Bumagsak ito sa sahig na lumikha ng isang malagim na alingawngaw sa gitna ng katahimikan ng malaking mansyon. Ang hapdi na dulot ng panganganak ay tila naging manhid kumpara sa pagkadurog ng kanyang puso. Ginawa siyang pain, isang panakip butas sa kasalanan ng sarili niyang biyenan. Ang lahat ng sakripisyo, ang bawat patak ng pawis sa pagluluto at pagsisilbi sa pamilya Calderon ay tinumbasan lamang ng isang malupit na pagtataksil. Naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, tila isang mabigat na bato ang nakadagan sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang paghinga. Bago pa man siya makasagot o humingi ng tulong, bumukas ang malaking pinto ng kusina. Pumasok si Theric, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso si Tricel, ang babaeng itinuring ni Thea na matalik na kaibigan. Suot ang isang mamahaling damit at nagpapalabas ng amoy ng matapang na pabango na lalong nagpabaliktad sa sikmura ni Thea. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha ni Theric nang makita ang asawang naliligo sa sariling dugo. Sa halip, nandiri ang kanyang mga mata na tila nakakita ng isang dumi na sumisira sa paningin. Inihagis ng lalaki ang isang makapal na folder sa harapan ni Thea. Kasunod ang isang panulat na gumulong palapit sa mga tuhod ng kaawa-awang babae. Pirmahan mo na yan, kasama ng divorce papers natin. Malamig na utos ni Theric, habang tinititigan ng asawa mula ulo hanggang paa. Mabaho ka, Thea. Lagi kang amoy sibuyas at bawang. Hindi ka nababagay sa apelidong Calderon. Tingnan mo nga ang sarili mo. Isa ka lang hamak na tagaluto na pinulot namin sa kalsada. Wala kang silbi. Nagtago si Tricel sa likod ni Theric, nagkukunwaring naawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay at pangiinsulto.
Tiningnan niya si Thea na parang isang talunan. Sige na, Thea. Malambing ngunit nakakalasang wika ni Tricel. Gawin mo na lang ito para sa pamilyang nagpakain sa'yo. Kami na ang bahala sa lahat pagkatapos. Tiningnan ni Thea ang mga papel na nakakalat sa sahig. Isang pag-amin sa kasalanang hindi niya ginawa. At ang pagputol sa nag-iisang pamilyang inakala niyang magiging kanlungan niya habang buhay. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang palad. Imbes na kunin ang panulat, inabot ng kanyang nanginginig na kamay ang isang mumurahing kwintas na may palawit na krus sa kanyang dibdib. Ang kaisa-isang alaala ng kanyang yumaong ama. Sa gitna ng matinding sakit na nananalaytay sa kanyang mga ugat, isang kakaibang lakas ang gumising sa kanyang diwa. Ang lakas ng isang inang kailangang protektahan ang kanyang anak. Hindi niya ibebenta ang kanyang dignidad para sa isang huwad na utang na loob. Gamit ang pader bilang suhay, dahan-dahang tumayo si Thea. Hinagod niya ng tingin ang magkasintahan na ngayoy nagulat sa kanyang ginawa. Wala siyang sinabing kahit isang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, sakit, at pagtanggi. Pinihit niya ang kanyang katawan at naglakad palabas ng pinto patungo sa madilim na bakuran, hinahayaan ang bawat patak ng kanyang dugo na mag-iwan ng marka sa bahay na naging kulungan niya. Sinalubong siya ng nagngangalit na bagyo sa labas. Ang malamig at matalim na ulan ay humampas sa kanyang balat. Nilulunod ang kanyang mga luha na matagal na niyang pinipigil. Naglakad siya ng walang patutunguhan, yakap ang kanyang tiyan, hanggang sa bumigay ang kanyang mga tuhod sa ilalim ng isang malaking puno sa gilid ng kalsada. Ang paligid ay nabalot ng dilim at lamig. Sa gitna ng malakas na ihip ng hangin at walang tigil na pagbuhos ng ulan, naramdaman niya ang paglabas ng isang maliit na buhay mula sa kanyang sinapupunan. Isang manipis na iyak ng sanggol, ang sumubok na labanan, ang ingay ng bagyo, isang patunay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Inakap ni Thea ang kanyang anak gamit ang kanyang nanginginig na mga bisig. Sinusubukang ibigay ang natitirang init ng kanyang napapagod na katawan. Ngunit kasabay ng panginginig ng kanyang mga labi, unti-unting humina ang tinig ng bata hanggang sa tuluyan itong naglaho sa gitna ng katahimikan ng madilim na gabi. Paano babangon ang isang ina kung ang mismong dahilan ng kanyang paghinga ay unti-unti nang nilalamon ng dilim? Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa nanghihina at sugatang katawan ni Thea. Sa ilalim ng nagngangalit na bagyo, bitbit niya sa kanyang mga bisig ang isang maliit na sanggol na binalot lamang niya sa dulo ng kanyang duguang damit. Humahakbang siya ng pasuray-suray sa subdivision ng mga mayayaman, idinidikit ang nanlalamig na katawan ng kanyang anak sa kanyang dibdib upang bigyan ito ng init. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang idampi ang kanyang palad sa naglalakihang bakal na tarangkahan ng mga mansyon, nagmamakaawa ng tulong, subalit tanging ang matatalim na tingin ng mga gwardya at ang pagtaboy sa kanya ang kanyang natanggap. Ayaw nilang madamay sa isang babaeng mukhang pulubi na nag-iiwan ng bakas ng dugo sa kanilang malilinis na bangketa. Nang maramdaman niyang unti-unti nang nawawalan ng bigat ang kanyang mga binti, napadpad siya sa labas ng matataas na pader, kung saan nagsisimula ang maputik at makipot na eskinita ng mga maralita. Wala nang lakas si Thea. Bumigay ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa malapot na putik. Yakap-yakap pa rin ang kanyang anak na halos hindi na gumagalaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay na lamang na lamunin sila ng malamig na kadiliman nang biglang may isang malapad na sako ang inilatag sa ibabaw nila upang harangin ang hagupit ng ulan. Naramdaman niya ang magaspang ngunit maiinit na kamay na humaplos sa kanyang giniginaw na balikat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata na namumugto sa luha, nakita niya si Thalia, ang kilalang tindera ng gulay sa palengke, na may bakas ng matinding pag-aalala sa mukha. Kasunod nito ay ang mabilis na pagdating ni Tino, ang binatang tagapaghatid ng kargamento.
na agad inalis ang kanyang manipis na jacket upang idagdag na balot sa nanginginig na sanggol. Ang kanilang mga tinig ay nag-aagawan sa gitna ng hangin, puno ng pag-asa at pagmamadali na mailigtas ang mag-ina. Sa lugar kung saan walang-wala ang mga tao, doon pa natagpuan ni Thea ang pusong matagal na niyang hinahanap sa loob ng naglalakihang mansyon. Mula sa dilim ng eskinita, isang matangkad na bulto ng lalaki ang humakbang palapit. Hindi alintana ang mamahaling sapatos na lumubog sa putik. Lumuhod si Attorney Tamiel Lucero sa tabi ni Thea. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang pambihirang katahimikan sa gitna ng kaguluhan, isang matibay na haligi na nag-aalok ng kaligtasan. Walang pag-aalinlangang inabot ng mga bisig ni Tamiel ang maliit na sanggol. Idinikit ito sa kanyang malapad na dibdib na nababalutan ng basa at mamahaling kasuotan. Tiningnan niya si Thea at sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, naramdaman ng babae ang isang kakaibang init na bumalot sa kanyang nanghihinang kaluluwa. Binuhat ni Tamiel ang bata at inalalayan si Thea. Sabay silang tumakbo patungo sa nag-iisang maliit na ospital sa labas ng bayan. Ang nakakapasong liwanag ng ospital ay tila bago sa paningin ni Thea. Nakaupo siya sa malamig na silyang bakal sa labas ng emergency room. Nakatulala sa kanyang mga kamay na nabahira ng tuyong dugo at putik. Lumabas ang isang doktor na may bakas ng pagod sa muka at ipinaalam na masyadong maaga ang pagluwal ng bata. Mahina ang mga baga nito at kailangang manatili sa isang artipisyal na kahon na magbibigay ng init at hangin upang mabuhay. Ngunit nangangailangan ito ng malaking halaga na dapat bayaran agad. Muling nadurog ang puso ni Thea. Wala siyang pera, wala siyang asawang maaasahan, at wala siyang pamilyang babalikan. Napahagulgol siya. Isinusubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad habang nanginginig ang buo niyang pagkatao sa matinding kawalan ng pag-asa. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtangis, naramdaman niya ang isang magaan na kalabit sa kanyang braso. Pag-angat niya ng kanyang mukha, nakita niya si Talia at Tino, basang-basa pa rin ng ulan. Inabot ni Talia ang isang lumang sombrero na gawa sa tela, na sa loob ay puno ng mga barya at lukot-lukot na maliliit na perang papel. Ipinaliwanag ni Talia na inikot ni Tino ang buong looban upang manghingi ng tulong at ang mga taong biniyayaan lamang ng kaunting barya sa buhay ay kusang nagbigay ng kanilang huling pera para sa gamot ng kanyang anak. Tinitigan ni Thea ang mga lumang barya. Ang bigat ng sombrerong iyon ay hindi kayang tumbasan ng lahat ng ginto sa pamilya Calderon. Ang mga luha ng kalungkutan ay unti-unting napalitan ng mainit na luha ng pasasalamat. Mula sa isang sulok, tahimik na nakamasid si Tamiel. Tila may isang malalim at lumang kwento na nagkukubli sa kanyang mga mata habang tinititigan ang dugo ang babae. Bakit naroon ang isang kilala at mayamang abogado sa gitna ng squatter sa kalagitnaan ng gabi? Isang tanong na walang sino man ang nakakaalam ng sagot. Dahan-dahan siyang lumapit kay Thea na ngayon ay nakasandal na sa pader. Unti-unti nang nilalamon ng labis na pagod. Hubad sa anumang pag-aalinlangan, hinubad ni Tamiel ang kanyang basa at mabigat na coat. Tiniklop niya ito ng maayos at napakalambot na iniangat ang ulo ni Thea upang gawing una ng kanyang kasuotan. Naramdaman ni Thea ang halimuyak ng kahoy na cedar at ulan mula sa damit ng lalaki. Isang amoy na nagbigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan at pakiramdam ng labis na kaligtasan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Therick. Ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na magpahinga kahit sandali sa loob ng matibay na bisig ng pagkalinga. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak. Mula sa silid kung saan naroon ang kanyang sanggol, ang makinaryang nagbabantay sa tibok ng puso ng bata ay naglabas ng isang tuloy-tuloy at matinis na iyak, isang tunog na gumuhit sa hangin
na tila nagbabadya ng tuluyang pagkawala ng buhay. Nakita ni Thea ang mabilis na pagtakbo ng mga nurse at doktor papasok sa silid. Nag-aagawan sa pagbibigay ng lunas. Napadilat siya. Ang kanyang dibdib ay tila hiniwa ng isang bagong patalim habang pinagmamasdan ang nagkakagulong mga anino sa likod ng salamin. Paano niya tatanggapin kung ang tanging dahilan ng kanyang pagtitiis ay tuluyan ng babawiin sa kanya? Ang bawat pagpikit ng pulang ilaw sa makina ay tila isang tibok ng pusong pilit kumakapit sa huling hibla ng hininga. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng pasilyo, nakatitig si Thea sa likod ng salamin ng nursery kung saan ang kanyang anak ay nababalutan ng mga tubo at aparato. Ang bawat mahina at maingat na pag-angat ng maliit na dibdib ng sanggol ay tila isang panalangin dinirinig ng langit. Nang lumabas ang doktor at marahang tumango na nagsasabing ligtas na ang bata mula sa panganib, ang mga tuhod ni Thea ay tuluyang nawalan ng lakas. Napaupo siya sa sahig, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa labis na pasasalamat na tila nag-alis ng malaking tinik sa kanyang lalamunan. Doon, sa harap ng artipisyal na kahon na nagbibigay ng buhay, binigyan niya ang kanyang anak ng pangalang Tala. Isang bituin na magsisilbing gabay niya sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga kalderon, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling alak at tagumpay. Hawak ni Doña Trivena ang isang kopita ng kristal habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katusuhan. Nagawa niyang ilipat ang lahat ng ebidensya ng kanyang paglustay ng pondo sa pangalan ni Thea, ang babaeng itinuring nilang basura sa kabila ng lahat ng pagsisilbi nito. Si Therick naman ay nakasandal sa kanyang mamahaling upuan, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha, habang pinagmamasdan si Trisel na masayang sinusukat ang mga alahas na dati ay pag-aari ng kanyang asawa. Sinabi ni Therick na nakalusot na sila sa gulo at ang isang hamak na tagaluto na tulad ni Thea ay walang kakayahang lumaban o bumalik pa sa kanilang mundo. Para sa kanila, ang pagkawala ni Thea ay parang pagtatapon lamang ng isang sirang gamit na hindi na kailanman muling mapapakinabangan. Lumipas ang ilang buwan at ang maputik na eskinita ng Esomlio ay naging piping saksi sa muling pagkabuhay ng pagkatao ni Thea. Sa maliit at lumang kusina ni Lola Bening, ang usok mula sa uling ay nagsimulang magdala ng isang pamilyar at masarap na halimuyak. Ang bawat paghiwa ni Thea sa mga sariwang gulay at ang maingat na paggiling ng mani para sa kanyang kare-kare ay tila isang ritual ng pagpapagaling. Ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay hindi na tanda ng paghihirap, kundi ng dangal na unti-unti niyang binabawi. Sa tulong ni Tamiel, na nagbigay sa kanya ng mga pansamantalang dokumento upang masiguro ang kanyang kaligtasan mula sa mga mata ng mga kalderon, naitayo niya ang munting sulyap ng kanyang pangarap, ang lasa ni Ina. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kagamitan si Thea, pumasok si Tamiel sa maliit na kainan. Hindi na ito ang abogadong nakasuot ng formal na coat. Nakatupi ang mga manggas ng kanyang polo at may dalang mga gatas para kay Tala. Lumingon si Thea at nagtama ang kanilang mga mata. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakatatakot, kundi puno ng mga bagay na hindi kayang bigkasin ng bibig. Lumapit si Tamiel at kinuha ang mabigat na timba ng tubig mula sa kamay ni Thea. Isang simpleng kilos na nagparamdam sa babae na hindi na niya kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Sa ilalim ng init ng hapon, ang munting ng ngiti ni Thea ay tila isang bulaklak na nagsisimulang bumukadkad pagkatapos ng mahabang taglamig. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang bagong unos ang unti-unting nabubuo sa loob ng mansyon ng mga kalderon. Habang nag-aayos ng gamit si Trisel sa dating silid ni Thea, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang paa ang isang bagay sa ilalim ng mabigat na kama. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa semento ay nagpatigil sa kanya. Yumuko siya
at inilabas ang isang luma, madungis, ngunit maayos na nakatali na kwaderno. Ito ang orihinal na recipe ng ina ni Thea, ang kaluluwa ng bawat pagkaing niluluto ng babaeng pinalayas nila. Ang mga mata ni Trisel ay nagningning sa kasakiman habang binubuklat ang mga pahina na puno ng mga lihim na sangkap. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang mga sulat kamay na hindi sa kanya. Sa kabilang dako, masayang ipinagmamalaki ni Thea ang kanyang unang benta. Hindi alam na ang kanyang pinakamahalagang kayamanan ay nasa kamay na ng kanyang pinakamahigpit na kaaway. Ano ang gagawin ni Trisel sa mga lihim na ito at paano nito muling babaguhin ang tadhana ni Thea na kasisimula pa lamang bumangon? Ang bawat pintig ng puso ni Thea ay tila isang tambol na nagbabadyang mabasag sa gitna ng mataong palengke nang biglang humawak sa kanyang tiyan ang isang matandang lalaki pagkatapos kumain ng kanyang inihandang lugaw. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho at napalitan ng isang nakabibinging lamig na dumaan sa kanyang gulugod. Nakita niya ang mapanuring tingin ng mga taong nakapaligid, ang mga bulong na tila mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang bagong nahanap na pag-asa. Sa isang sandali, bumalik sa kanyang alaala ang gabi ng bagyo, ang gabi kung kailan siya itinuro at hinusgahan ng walang kalaban-laban. Nanginginig ang kanyang mga kamay, halos mabitawan niya ang mangkok na hawak, habang ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang dumaloy ng mabilis patungo sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa halip na tumakbo o magtago, nanaig ang kanyang malasakit. Mabilis siyang kumuha ng mainit na tubig na may kasamang luya at dahan-dahang inalalaya ng matanda. Sa paglipas ng ilang sandali, ang namimilipit na mukha ng lalaki ay unti-unting guminhawa. Ipinaliwanag nito na sadyang may iniinda na siyang sakit sa sikmura bago pa man dumating sa sulyapan, at ang mainit na pagkain ni Thea ang mismong nagpatahan sa kanyang nararamdamang hapdi. Ang takot sa mga mata ng mga tao ay napalitan ng paghanga. Isang matanda ang nagsabing hindi lamang masarap ang luto ni Thea, kundi may kasama itong pagkalinga na bihirang matagpuan sa kahit saang mamahaling kainan. Sa araw na yon, ang pangalang lasa ni Ina ay hindi na lamang isang maliit na sulyapan, kundi naging simbolo ng isang bagong simula na iginagalang ng komunidad. Nang sumapit ang gabi, ang pagod sa katawan ni Thea ay tila nababawasan sa tuwing makikita niya si Tamiel na tahimik na tumutulong sa pagliligpit ng mga gamit. Habang sabay nilang pinupunasan ang mga huling piraso ng plato, ang kanilang mga daliri ay hindi sinasadyang naglapat sa ibabaw ng basang tela. Isang kislap ng kuryente ang tila dumaloy sa balat ni Thea, isang damdamin na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi niya inalis ang kanyang kamay, at gayon din si Tamiel. Tinitigan ng abogado ang mga palad ni Thea na puno ng kalyo at maliliit na paso mula sa pagluluto. Mga sugat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng munting kusina, marahang hinawakan ni Tamiel ang mga daliri ni Thea. Ang kanyang haplos ay kasing lambot ng isang bulak, ngunit kasing tatag ng isang pangako. Walang salitang binigkas, ngunit ang lalim ng kanilang paghinga ay sapat na upang sabihing sa gitna ng mundong mapanghusga, may isang tao na handang manatili sa kanyang tabi. Ngunit ang munting langit na ito ay biglang nagdilim nang mabuksan ng isang lumang telebisyon sa sulok ng kainan. Isang marangyang press conference ang bumungad sa screen kung saan nakatayo si Trisel Calderon sa harap ng 2 dosenang mga reporter. Suot ang isang nagniningning na puting damit na tila sumisimbolo sa kanyang huwad na kalinisan. Ipinakilala niya ang kanyang bagong linya ng mga produktong pagkain, ang imperyo ng lasa. Ipinagmalaki niya sa buong mundo na ang mga resipeng kanyang gagamitin ay bunga ng kanyang sariling pagsasaliksik at henyo sa kusina. Nabitawan ni Thea ang telang hawak nang marinig niya ang mga pangalan ng bawat putahe. Ang mga yon ay hindi lamang simpleng pagkain. Bawat sangkap
At bawat pamamaraan na binanggit ni Tricel ay eksaktong nakasulat sa kwaderno ng kanyang yumaong ina. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pinakamahalagang alaala ni Thea. Ninakaw nila ang kanyang buhay, ang kanyang dangal, at ngayon ay pati ang nag-iisang pamana na iniwan sa kanya ng kanyang magulang. Habang pinagmamasdan ni Thea ang masayang nangiti ni Tricel sa telebisyon, naramdaman niya ang isang matinding lamig na bumalot sa kanyang puso. Isang hapdi na mas masakit pa sa anumang pasong natamo niya sa kusina. Paano niya lalabanan ang isang higante na ginagamit ang sarili niyang mga alaala upang lalong ibaon siya sa limot? Ang matatayog na gusali ng kumpanya ng mga kalderon ay tila mga higanteng gawa sa salamin na handang lumamon sa sinumang hamak na nilalang na susubok pumasok sa kanilang bakuran. Sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, nakatayo si Thea sa tapat ng malawak na tarangkahan. Yakap-yakap ang ilang piraso ng lumang papel na naglalaman ng mga orihinal na guhit at sulat kamay ng kanyang ina. Ang kanyang suot na kupas na blusa ay tila isang malaking mantsa sa gitna ng karangyaan ng mga taong labas-masok sa gusali. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay hindi idinidikta ng takot, kundi ng isang nag-aapoy na pagnanais na bawiin ang nag-iisang bagay na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman, ang kanyang dangal. Sa loob ng malawak na sulyapan ng mga ehekutibo, sinalubong siya ng isang matalim at nakaiirita na amoy ng mamahaling pabango. Mula sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang ritmo ng mga takong na tumatama sa marmol na sahig, dahan-dahang lumalapit na tila isang babala. Lumitaw si Tricel, suot ang isang nagniningning na damit na kulay ginto at may isang nangiting mapang-api na nakapinta sa kanyang mga labi. "Oh Thea, you're here," wika ni Tricel habang ang kanyang boses ay tila isang malambing na lason na dumadaloy sa hangin. "Are you here to beg for more money? Akala ko ba sapat na ang ninakaw mo sa kumpanya bago ka umalis? Naubos na ba ang perang tinalikuran mo para sa pride mo kaya ka nandito para mang-scam?" Bago pa man makasagot si Thea, bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Theric kasunod si Doña Trivena. Ang kanyang dating asawa ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa halip, hinaplos nito ang kanyang mamahaling relo at nagsalita ng may halong pagkadiri. "Look at yourself, Thea. Mukha kang pulubi. Lagi kang amoy sibuyas at bawang. Pati ba naman dito ay dinala mo ang amoy ng squatters area? Walang maniniwala sa'yo. Ang recipe na sinasabi mo ay pag-aari na ng imperyo ng lasa. Pinirmahan mo ang lahat ng papeles bago ka lumayas, remember?" Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nanggaling kay Doña Trivena. Lumapit ang matandang babae at marahang hinawakan ang braso ni Thea. Ang kanyang mga kuko ay tila ba madiing bumaon sa balat ng biktima. Ibinulong niya ang isang banta na nagpatigil sa mundo ni Thea. "Kung magpapatuloy ka sa ingay na ito, sisiguraduhin kong kukunin ko sa iyo si Tala. Isang tawag ko lang sa social services. Sasabihin kong wala kang kakayahang buhayin ng bata at nababaliw ka na. Gusto mo bang lumaking ulila ang anak mo sa piling ng mga estranghero?" Naramdaman ni Thea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng matandang babae ay tila isang mabigat na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Nang subukan niyang bawiin ang kanyang mga papel, isang marahas na pagtulak mula sa mga gwardiya ang nagpabagsak sa kanya sa matigas na semento. Nagkalat ang kanyang mga dokumento na dumihan ng alikabok habang ang tawa ni Tricel ay pumailan lang sa hangin, masakit sa pandinig at puno ng panghahamak. Sa gitna ng kanyang pagkakadapa, isang anino ang biglang tumakip sa sikat ng araw. Isang pares ng makintab na sapatos ang tumigil sa harapan ng kanyang mga nanginginig na kamay. Dahan-dahang pinulot ng lalaki ang bawat piraso ng papel. Nilinis ang dumi sa mga ito ng may pag-iingat na tila ba ginto ang kanyang hawak. Inilahad ni Attorney Tamiel Lucero ang kanyang kamay at inalalayan si Thea na tumayo. Walang pag-aalinlangan niyang isinuot ang kanyang sariling coat
sa mga balikat ni Thea upang takpan ang kanyang nanginginig na katawan. Hinawakan ni Tamiel ang mukha ni Thea. Ang kanyang mga daliri ay nag-iwan ng init na tila nanggagaling sa isang liyab na hindi namamatay. "Huwag mo silang tingnan, Thea. Tumingin ka sa akin." Bulong ni Tamiel. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at malalim na pagkalinga. "Ako ang magiging kalasag mo mula ngayon. Hindi ka na muling luluhod sa harap ng mga taong walang kaluluwa." Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang oras para kay Thea. Sa loob ng matatag na mga bisig ni Tamiel, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay agad ding napalitan ng panibagong pangamba. Nang dapit hapon na at bumalik si Thea sa kanyang munting sulyapan sa eskinita, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Ang munting karinderya na kanyang pinaghirapan ay tila dinaanan ng isang malupit na buhawi. Ang kanyang mga kaldero ay nagkalat at yupi-yupi, ang mga mesa ay baliktad, at sa gitna ng dingding na gawa sa kahoy, isang malaking sulat ang nakapinta gamit ang pulang-pula na pintura na tila sariwang dugo. Ang salitang magnanakaw ay sumisigaw sa gitna ng kadiliman, isang malupit na paalala na ang mga kaaway niya ay hindi titigil hanggang sa mawasak ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Sino ang gumawa nito sa gitna ng katahimikan ng gabi? At paano pa muling makapagluluto si Thea kung ang mismong kusina na kanyang sandigan ay nabahiran na ng lason ng kasinungalingan? Saksi ang malamig na semento at ang amoy ng napanis na pagkain sa pagkawasak ng mga pangarap ni Thea. Nakatitig siya sa pulang pintura na tila sariwang sugat sa dingding ng kanyang munting karinderya. Ang salitang magnanakaw ay tila isang malupit na hatol na pilit ibinabaon sa kanyang pagkatao. Nanlambot ang kanyang mga bisig at ang tanging nagawa niya ay mapaupo sa gitna ng mga nagkalat na basag na pinggan at yuping kaldero. Sa bawat paghikbi niya, tila unti-unting nauubos ang lakas na matagal niyang inipon para sa kanyang anak. Gusto na niyang sumuko, gusto na niyang hayaan na lamang na lamunin siya ng dilim upang hindi na maramdaman ang hapdi ng kawalang katarungan. Ngunit bago pa man tuluyang magdilim ang kanyang paningin sa dusa, naramdaman niya ang dahan-dahang paglapit ng mga anino sa kanyang paligid. Hindi ito ang mga kaaway na kanyang kinatatakutan. Naroon si Talia na may dalang walis at timba, si Tino na agad na itinuwid ang mga binaligtad na mesa, at ang iba pang mga kapitbahay na biniyayaan lamang ng kaunti sa buhay ngunit may pusong ginto. Sinabi ni Talia na hindi kailanman matitibag ng pintura ang katotohanang nakaukit sa kanilang mga sikmura. Dahil ang bawat pagkaing inihanda ni Thea ay may lasa ng katapatan. Ang kanilang pagkakaisa ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na puso ni Thea. Isang paalala na sa gitna ng kahirapan, ang tunay na pamilya ay hindi laging nasa dugo, kundi sa mga taong handang manatili sa iyong tabi sa panahon ng bagyo. Habang naglilinis ang mga tao sa eskinita, sa loob ng marangyang kusina ng mga kalderon, ang hangin ay puno ng tensyon at galit. Naghahagis ng mga kagamitan si Tricel dahil hindi makuha ng mga bayarang chef ang tamang timpla ng kumpanyang kinuha niya mula kay Thea. Ang bawat putahe ay tila walang buhay at walang kaluluwa, kahit gaano pa kamahal ang mga sangkap na ginamit. Si Theric naman ay tahimik na nakaupo sa dilim, hawak ang isang baso ng matapang na alak, habang ang kanyang isip ay bumabalik sa mga araw na masaya silang kumakain sa simpleng mesa kasama ang babaeng itinapon niya. Ang bawat lagok ng alak ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling karupukan at ng malaking pagkakamali na ginawa niya kapalit ng kapangyarihan. Nang matapos ang paglilinis sa karinderya at lisanin na sila ng mga kapitbahay, naiwan si Tamiel at Thea sa ilalim ng maliit na bumbilyang nagbibigay ng malamlam na liwanag. Kinuha ni Tamiel ang kamay ni Thea na may bago at mahapding sugat mula sa pagkabasag ng mga kristal. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay maingat niyang nilinis ang sugat gamit ang basang tela
at dahan-dahang itong binalot ng malinis na gasa. Ang bawat dampi ng kanyang mga daliri ay tila isang paghilom na hindi lamang para sa balat, kundi para sa kaluluwa ni Thea. Sa katahimikan ng gabi, ang amoy ng kahoy na cedar mula sa kasuotan ni Tamiel at ang sariwang hangin pagkatapos ng ulan ay nagbigay kay Thea ng isang pakiramdam ng labis na seguridad na tila ba sa piling ng lalaking ito, ang lahat ng kaguluhan sa labas ay hindi siya maaabot. Lalim na ng gabi, nang mapansin ni Thea ang isang aninong mabilis na lumalapit sa kanyang pinto. Ang bawat pagkatok ay tila may dalang pagmamadali at takot. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng itim na hoodie, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Pag-angat ng mukha nito, nanlaki ang mga mata ni Thea nang makilala ang kanyang dating hipag na si Thereson. Ang kanang mata ng dalaga ay may bakas ng pambubugbog at ang kanyang labi ay pumutok. Walang sabi-sabing iniabot ni Thereson ang isang maliit na kagamitang kulay itim, ang kanyang mga kamay. Hindi tumitigil sa panginginig habang bumubulong siya ng mga salitang humihingi ng tawad. Ano ang nilalaman ng maliit na itim na bagay na ito na kailangang dumanas ng karahasan ang sariling anak ni Doña Trivena para lamang maiparating kay Thea at paano nito muling babaguhin ang tadhana ng lahat. Ang bawat butil ng luha na pumapatak mula sa mga mata ni Thereson ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting lumulubog sa puso ni Thea. Sa loob ng maliit at madilim na silid, tanging ang liwanag ng isang maliit na bombilya ang nagbibigay ng anyo sa kanilang mga anino. Nanginginig ang mga kamay ni Thea habang pinapahiran niya ng malinis na bimpo ang dugong namuo sa labi ng kanyang dating hipag. Ang bawat mahinang pagdaing ni Thereson sa tuwing madidikit ang tela sa kanyang pasa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Walang ibang maririnig sa paligid kundi ang mabilis na paghinga ng dalagang tila hinabol ng isang masamang panaginip. Inilahad ni Thereson ang kanyang nanginginig na palad at doon ay nakahiga ang isang maliit na kagamitang kulay itim na tila isang susi sa isang nakatagong katotohanan. Sinabi ni Thereson na hindi na niya kayang sikmurain ang kasamaang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Sa loob ng maliit na aparatong yon ay naroon ang video kung saan kitang-kita ang paghalughog ni Trisel sa mga gamit ni Thea upang nakawin ang kwaderno at ang malinaw na boses ni Doña Trivena habang inuutusan ng kanilang accountant na manipulahin ang mga dokumento laban kay Thea. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Thereson ay puno ng pagsisisi, isang paghingi ng tawad na matagal na niyang ibinaon sa takot. Mabilis na binuksan ni Tamiel ang kanyang computer at ang malamig na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanilang mga mukha. Habang pinapanood nila ang bawat kabanata ng pagtataksil, ang panga ni Tamiel ay mahigpit na naglapat, isang tanda ng nag-aapoy na galit na pilit niyang sinusupil. Tumingin siya kay Thea, handang dalhin ang ebidensya sa korte upang tuluyan ng mabulok sa bilangguan ng mga kalderon. Ngunit si Thea ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa huling pahina ng kanyang kwaderno na hawak na ngayon ni Trisel sa video. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam ni Thea ang isang bagay na hindi kailanman malalaman ng mga magnanakaw na yon. Ang kanyang ina, bago pumanaw, ay sadyang nag-iwan ng isang maling sangkap sa huling pahina ng bawat resipe. Isang pagsubok para sa sinumang susubok na nakawin ng kanyang kaluluwa nang hindi ito tunay na nauunawaan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto at pumasok si Chef Thoren, ang matandang kusinerong tinanggal ng mga kalderon dahil sa kanyang katapatan. May dala siyang isang gintong sobre, isang paanyaya para sa pinakamalaking paligsahan sa pagluluto sa buong bansa, ang National Golden Chef Competition. Sinabi ni Thoren na ito na ang pagkakataon ni Thea na bawi ng kanyang pangalan sa harap ng buong sambayanan.
Hindi sapat ang mabulok sila sa kulungan. Kailangang makita ng lahat ang kanilang kahihiyan sa gitna ng entablado kung saan nila pilit na itinatayo ang kanilang huwad na imperyo. Ito ang magiging laban ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ang lasa ng pag-ibig laban sa lasa ng kasakiman. Habang naghahanda si Thea sa labas ng eskinita, ang dilim ay nabahira ng malalakas na ilaw mula sa mga sasakyang dahan-dahang gumagapang sa maputik na daan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa putik ay tila isang babala ng paparating na panganib. Si Therick, na puno ng poot dahil sa pagtataksil ng kanyang kapatid, ay nagpadala na ng kanyang mga tauhan upang bawiin ang ebidensya sa anumang paraan. Ang bawat anino na gumagalaw sa gilid ng mga barong-barong ay tila nagbabadya ng isang madugong gabi. Biglang bumukas ang pinto ng munting kusina at pumasok si Tino. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay halos hindi na lumalabas sa tindi ng kaba. Ibinulong niya ang isang babalang nagpatahimik sa lahat. Ang mga tauhan ni Calderon ay nasa dulo na ng kalsada. May mga dalang matitigas na bagay at ang kanilang mga mukha ay tila mga hayop na handang manakmal. Tumingin si Tamiel kay Thea. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng proteksyon. Ngunit ang tanong na namumuo sa isip ng bawat isa ay nananatiling nakabitin sa hangin. Paano nila maililigtas ang ebidensya at ang kanilang mga buhay kung ang kaaway ay nasa pintuan na, handang wasakin ang lahat, bago pa man maisigaw ni Thea ang katotohanan sa buong mundo? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng mga sasakyan sa maputik na daan ay tila isang babalang dahan-dahang gumagapang patungo sa pintuan ni Thea. Sa labas ng munting bahay, ang dilim ay nabahiran ng malalakas at nakasisilaw na ilaw mula sa mga mamahaling sasakyan na hindi nababagay sa karalitaan ng eskinita. Ang tunog ng mga bakal na dahan-dahang inilalabas mula sa loob ng mga sasakyan ay naghatid ng isang uri ng kilabot na tila humihinto sa daloy ng dugo ng sinumang makakarinig nito. Ang mga tauhan ni Therick, na may mga mukhang tila mga hayop na handang manakmal, ay nagsimulang pumasok sa bawat sulok ng somlyo. Hinahalughog ang bawat barong-barong upang mahanap si Thereson at ang ebidensya. Ngunit sa gitna ng banta ng karahasan, isang pambihirang tanawin ang nabuo sa gitna ng kalsada. Si Talia, bit-bit ang kanyang matigas na walis na gawa sa tingting. Si Tino na may hawak na mabigat na tubong bakal na ginagamit sa pag-aayos ng gripo. At ang iba pang mga kapitbahay ay dahan-dahang lumabas mula sa kanilang mga tahanan. Hindi sila nagtakbuhan. Sa halip, bumuo sila ng isang matibay na hanay, isang pader ng mga tao na handang itaya ang kanilang buhay para sa babaeng nagbigay sa kanila ng higit pa sa pagkain. Sinabi ni Talia sa mga tauhan ni Calderon na walang sinuman ang makakapasok sa tahanan ni Thea hanggat sila ay nakatayo. Ang diwa ng bayanihan ay muling naging buhay, isang panangga na gawa sa malasakit at pagkakaisa na hindi kayang tapatan ng kahit anong ginto. Sa gitna ng tensyon, dumating si Tamiel kasama ang mga opisyal ng barangay na may mga dalang opisyal na dokumento. Ang kanyang presensya ay tila isang kalasag na gawa sa bakal na humarang sa pagitan ng mga mamamatay tao at ng mga inosenteng tao. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng mga tauhan ni Therick. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang pag-aalinlangan. Inilabas niya ang utos mula sa korte na nagbabawal sa kahit sinong konektado sa mga Calderon na lumapit sa lugar na yon. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng hangin habang binibigkas niya ang babalang nagpahinto sa lahat. Isang hakbang pa patungo sa pamilya ko. Sisiguraduhin kong ipapa-freeze ko ang bawat sentimo sa lahat ng bank accounts nyo bukas na bukas din. Wika ni Tamiel. Ang kanyang mga mata ay tila mga talim na tumutusok sa katunggali. Ang paggamit niya sa salitang pamilya ko ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumama sa puso ni Thea. Sa loob ng maraming taon, naging estranghero siya sa sarili niyang tahanan, ngunit sa bibig ng lalaking ito,
Nahanap niya ang isang kahulugang matagal na niyang ipinagdarasal. Nanigas si Thea sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay tila huminto habang ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagdadala ng isang uri ng init na nagpapalayas sa lahat ng lamig ng nakaraan. Nang lisanin na ng mga tauhan ni Terek ang lugar dahil sa takot sa batas at sa kapangyarihan ni Tamiel, muling bumalik ang katahimikan sa eskinita. Isang malalim na gabi ang bumalot sa kanila. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang paghampas ng hangin ang maririnig. Matapos mapatulog si Tala, lumabas si Thea sa maliit na beranda. Naroon si Tamiel, nakatitig sa malamlam na ilaw ng poste. Ang kanyang anyo ay puno ng kapayapaan. Pagkatapos ng isang mahabang laban, lumapit si Thea. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Hindi na naghintay si Tamiel ng anumang salita. Marahan niyang hinawakan ang magkabilang balikat ni Thea at dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa noo ng babae. Sa sandaling maglapat ang kanilang mga balat, tila naglaho ang buong mundo. Ang tanging nararamdaman ni Thea ay ang init ng hininga ni Tamiel sa kanyang mukha at ang amoy ng cedar at ulan na tila isang pamilyar na kanlungan. Ang bawat mabilis na tibok ng kanilang mga puso ay nagsasama sa isang himig na puno ng pag-asa at pag-unawa. Walang naging end-kiss, walang naging mahigpit na yakap, ngunit sa pagdadaiti ng kanilang mga noo, naramdaman ni Thea ang bawat pangakong hindi kailangan ng salita. Ibinulong ni Tamiel na hindi na siya kailanman mag-iisa at sa gitna ng dilim, ang luha ni Thea na pumatak ay hindi na dahil sa dusa, kundi dahil sa ligayang sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Ngunit ang muling pagkabuhay na ito ay tila isang panaginip na mabilis na nagising nang sumapit ang madaling araw. Ang matinis na tunog ng orasan ay tila isang babala ng paparating na paghatol. Ito na ang araw ng National Golden Chef Competition. Isinuot ni Thea ang kanyang bagong puting jacket na gawa sa makinis na tela. Ang bawat himaymay nito ay tila sumisimbolo sa kanyang bagong buhay. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang katanungan ang pilit na gumugulo. Ano ang inihandang bitag ni Tricel sa gitna ng entablado at sapat na kaya ang kanyang pagmamahal at katotohanan upang tapatan ang kasamaang nakabalot sa ginto at kapangyarihan? Ang maningning na mga ilaw sa loob ng malaking bulwagan ay tila mga matang mapanghusga na nagmamasid sa bawat galaw ng mga nasa gitna ng entablado. Ang hangin ay puno ng amoy ng iba't ibang pampalasa, ngunit sa likod nito ay ang tensyong tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Nakaupo si Tricel Calderon sa gitna ng mga hurado. Ang kanyang suot na mamahaling perlas ay kumikislap sa bawat galaw ng kanyang ulo habang nagpapakita ng isang mapanuring ngiti. Sa kabilang dako, sa hanay ng mga panauhin, naroon si Doña Trivena at Theric na tila mga hari at reyna na nakatanaw mula sa kanilang matayog na kinalalagyan. Ngunit ang katahimikan ng lahat ay biglang nabasag nang i-anunsyo ng tagapagsalita ang huling kalahok para sa pambansang paligsahan. Mula sa Pampanga, ang ating huling contestant, Thaviel Alvarado. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay natuon sa babaeng dahan-dahang lumabas mula sa likod ng tabing. Suot ang kanyang malinis at puting jacket. Ang tindig ni Thea ay tila isang matibay na puno na hindi kayang tinalo ng kahit anong bagyo. Nanlaki ang mga mata ni Theric at ang kupitang hawak ni Doña Trivena ay bahagyang nayanig. Sapat na upang ang alak sa loob nito ay dumanas ng maliliit na alon. Hindi sila makapaniwala na ang babaeng itinapon nila sa putikan ay may lakas ng loob na tumayo sa harap ng buong bansa. Ngunit bago pa man makabawi ang lahat, tumayo si Tricel at ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang panauhing hurado upang baguhin ang daloy ng paligsahan.
Wait, I want to make this more challenging. Wika ni Trisel. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na huni ng ibon na may dalang lason. Instead of the planned menu, I want our contestants to cook pakam, a forgotten Kapampangan dish. Let's see who really has the soul of a chef. Isang mabilis na bulungan ang lumaganap sa paligid. Ang pakam ay isang putahe na nangangailangan ng mahabang oras, pasensya, at tamang timpla ng asim at alat na tanging ang mga matatandang bihasa sa kusina lamang ang nakakaalam. Alam ni Trisel na sa nawalang kwaderno ni Thea, ang pahina para sa pakam ay malabo at mahirap intindihin, ngunit hindi niya alam na ang bawat hakbang ng paglulutong iyon ay nakaukit na sa puso ni Thea simula pa noong bata siya. Nagsimula ang oras. Ang bawat paghiwa ni Thea sa mga sangkap ay tila isang tula ng pagmamahal at pagtitiis. Cameraman after cameraman ang lumalapit upang kunan ang kanyang mga kamay. Doon, sa harap ng buong mundo, nakita ang mga peklat ng mga lumang paso at kalyo, mga sugat na nakuha niya sa loob ng maraming taon ng pagsisilbi sa mga taong walang utang na loob, habang ang ibang mga kalahok ay tila nalilito sa tamang paraan ng pagluluto. Ang mga galaw ni Thea ay tila isang sayaw na puno ng kumpiyansa. Ang amoy ng luya, suka at sariwang manok ay unti-unting pumailan lang sa hangin, sapat na upang mapalingon maging ang mga pinakamasungit na hurado. Lumapit si Trisel sa pwesto ni Thea. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa malambot na carpet. Ibinaba niya ang kanyang boses upang siya lamang at si Thea ang makarinig. "Don't get too excited, Thea," bulong ni Trisel habang nakatingin sa niluluto ng kalaban. "Kahit anong gawin mo, isa ka pa ring basurahan sa mata ng pamilya namin. You're just a commoner playing chef." Hindi man lang kumurap si Thea. Patuloy siya sa pag-aayos ng kanyang niluluto. Ang kanyang mukha ay tila isang lawa na walang anumang alon. Ngunit sa kanyang loob, bawat salita ni Trisel ay tila gasolina na lalong nagpapaninga sa apoy ng kanyang determinasyon. Nang matapos ang oras, inihain ni Thea ang kanyang gawa sa isang simpleng puting pinggan, walang palamuting ginto. Tanging ang dalisay na anyo ng pagkaing puno ng kasaysayan. Dumating ang sandali ng pagtikim. Ang punong hurado, isang kilalang international chef na may matatalim na mata, ay dahan-dahang kumuha ng isang kutsara ng sabaw mula sa pinggan ni Thea. Ang buong bulwagan ay nabalot ng isang nakabibingminging katahimikan. Ang bawat tao ay tila huminto sa paghinga habang hinihintay ang hatol. Nang mailapit ng hurado ang kutsara sa kanyang labi at matikman ang likha ni Thea, ang kanyang mga mata ay biglang nanlaki. Isang pambihirang reaksyon ang naganap. Ang kutsarang hawak ng hurado ay dahan-dahang bumitaw mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa pinggan na lumikha ng isang matunog na pagtama ng metal sa seramiko. Nanatili siyang nakatitig sa pagkain, hindi makapagsalita, habang ang isang butil ng luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mata. Paano babaguhin ng isang simpleng lasa ang kapalaran ng lahat ng taong naroon? At anong katotohanan ang natikman ng hurado na nagpabagsak sa kanyang matayog na pagkatao? Ang bawat butil ng luha na namuo sa mga mata ng punong hurado ay tila isang tahimik na saksi sa kapangyarihan ng katotohanan. Matapos ang mahabang sandali ng pagkakatulala, dahan-dahang itinuwid ng matandang chef ang kanyang upuan at tiningnan si Thea ng may malalim na paggalang. Sinabi niya sa harap ng mikropono na ang lasa ng pagkaing inihanda ng babae ay hindi lamang nanggaling sa mga sangkap, kundi mula sa isang kaluluwang dumaan sa matinding hirap at pilit na bumabangon. Idineklara niyang ang mon na pakam ni Thea ang pinakamahusay na natikman niya sa buong buhay niya, at ito ang nagbigay sa kanya ng sapat na dahilan upang hirangin si Taviel Alvarado bilang nag-iisang kampeon ng National Golden Chef Competition. Ang buong bulwagan
ay binalot ng isang mabilis na pagtaas ng emosyon. Ang palakpakan ng mga tao ay tila isang malakas na agos ng tubig na dumarating upang hugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng selebrasyong ito, ang tinig ni Trisel Calderon ay biglang pumailan lang, matalim at puno ng puot, tila isang kuko na kumakalmot sa katahimikan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga perlas ay nanginig sa tindi ng kanyang galit at itinuro si Thea habang sumisigaw sa harap ng mga kamera. Nandaya siya. Hindi sa kanya ang resipeng iyan. Ninakaw niya ang sikreto ng imperyo ng lasa. Iyan ang orihinal na formula na matagal na naming binuo. Ang mga reporter ay tila mga gutom na hayop na mabilis na lumingon kay Thea, naghihintay ng kanyang sagot. Ngunit sa halip na matakot, dahan-dahang tinanggal ni Thea ang kanyang suot na puting sombrero ng chef. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matalim habang lumalapit siya sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang mikropono at hinarap ang babaeng pilit siyang ibinabaon sa putikan. Kaninong recipe, Trisel? Sa pahina 42 ng kwadernong hawak mo, ano ang inilagay mong pampaasim sa iyong luto? Tanong ni Thea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. Napatigil si Trisel, ang kanyang mga labi ay nanginig at hindi agad nakapagsalita. Mabilis siyang sumagot na giyera o suka ang kanyang ginamit dahil iyon ang karaniwang paraan ng pagluluto ng naturang putahe. Ngunit isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Thea. Mali ka, dahil bago mo pa man nanakawin ang kwadernong iyan, sa ilalim ng aking kama, pinunit ko na ang pahinang iyon. Ang orihinal na paraan ng aking ina ay ang paggamit ng sariwang kamiyas upang makuha ang tamang anghang at asim. Kahit kailan ay hindi mo malalasahan ang katotohanan dahil hindi mo alam ang sakripisyong nakaukit sa bawat pahina. Kasabay ng mga salitang iyon, mabilis na kumilos si Tamiel mula sa ibaba ng entablado. Gamit ang isang maliit na kagamitang itim, ikinabit niya ito sa malaking screen na nakasabit sa likuran ni Thea. Ang bawat tao sa loob ng bulwagan, pati na ang milyon-milyong nanonood sa kani-kanilang tahanan, ay binalot ng sindak nang lumabas ang isang video. Kitang-kita roon si Trisel na naghahalughog sa lumang silid ni Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman habang itinatago ang kwaderno sa loob ng kanyang damit. Hindi pa natapos ang gulat ng lahat nang marinig ang boses ni Doña Trivena sa isang audio recording, malinaw na inuutusan ng kanilang accountant na manipulahin ang mga dokumento upang palabasin na si Thea ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Ang bawat katotohanan ay tila isang liyab ng apoy na tumutupok sa huwad na dangal ng mga kalderon. Ang kamera ay mabilis na tumutok sa mukha ni Therick na tila isang estatwang gawa sa yelo, hindi makagalaw sa tindi ng kahihiyan. Si Doña Trivena naman ay pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga kamay habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa kanya. Ang kanilang imperyo na itinayo sa ibabaw ng mga luha at dugo ni Thea ay unti-unti nang naglalaho sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang bawat tao sa paligid ay nagsimulang magpakita ng kanilang matinding pagkondena. Ang mga bulong ng pagkadiri ay naging malakas na sigaw ng pagpaparusa. Ngunit bago pa man makatakas ang mga kalderon mula sa kahihiyang ito, ang malalaking pinto ng bulwagan ay marahas na bumukas. Isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme, may mga matitigas na anyo at bitbit ang kapangyarihan ng batas, ang mabilis na pumasok. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Paano tatanggapin ng mga taong ito ang kanilang bagsik? At anong uri ng kadiliman ang naghihintay sa kanila matapos ang lahat ng kanilang ginawang kasamaan?
Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Doña Trivena ay tila isang huling hatol na bumasag sa kanyang matayog na pagkatao. Sa gitna ng bulwagan, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa kanyang dating kapangyarihan, ang matandang babae ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa tindi ng kahihiyan at poot. Ang kanyang marangyang hiyas ay tila naging mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang leeg, habang pilit siyang hinihila ng mga awtoridad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa makintab na marmol ay tila mga martilyong pumupukpok sa kabaong ng kanyang karangyaan. Sumisigaw siya. Ipinapaalala sa lahat ang kanyang tanyag na apelyido. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga abo na tinatangay ng hangin, walang saysay at walang nakikinig. Ngunit ang tunay na lason ay nanggaling sa sarili niyang dugo. Si Theric, ang lalaking kailanman ay hindi natutong tumayo sa sariling mga paa, ay biglang lumubog sa sahig. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang ina, gumapang siya patungo sa mga pulis habang umaagos ang luha at sipon sa kanyang mukha. Isang nakaririmarim na tanawin ng isang hapi na nagmakaawa para sa kanyang sariling kaligtasan. Ibinintang niya ang lahat ng kasalanan sa kanyang ina at kay Tricel. Sinasabing siya ay biktima lamang ng kanilang manipulasyon. Ang bawat hikbi niya ay puno ng kaduwagan, isang pagtataksil na mas masakit pa sa anumang sugat na natamo ni Thea sa nakaraan. Nang marinig ito ni Tricel, ang kanyang mukha na dati ay puno ng kagandahan ay naging isang larawan ng galit. Sa gitna ng kanyang pagkakaresto, dinaluhong niya si Theric. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng hayop na bumaon sa mukha ng kanyang kasintahan. Isang malagim na eksena ng 2 taong nagmahalan sa kasamaan na ngayon ay naglalapaan sa harap ng publiko. Ang kanilang mga sigaw ng panunumbat ay tila isang maruming himig na pumupuno sa bulwagan. Sapat na upang ang lahat ng nakasaksi ay makaramdam ng matinding pagkadiri. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakatayo si Thea, matatag at hindi natitinag. Maraang lumapit si Theric sa kanya. Binaliwala ang mga kuko ni Tricel at pilit na hinawakan ang laylayan ng damit ni Thea. Tinawag niya itong asawa, hiningi ang isang pagkakataon at nangakong magbabago para sa kanilang anak. Ngunit ang mga mata ni Thea ay tila mga yelong, hindi na kailanman matutunaw. Marahan niyang hinila ang kanyang damit mula sa maruming kamay ni Theric. Ang kanyang galaw ay puno ng pandidiri na tila nakahawak siya sa isang linta. Wala na ang babaeng binayaran ng utang na loob ng sarili niyang dugo. Theric, wika ni Thea, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa lahat. Ang babaeng nakilala mo ay pinatay mo na sa gitna ng bagyo. Umalis ka sa paningin ko bago ko patuluyang makalimutan na isa kang tao. Walang lingon-likod na tumalikod si Thea. Ang bawat hakbang niya palabas ng bulwagan ay puno ng bagong lakas. Ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho na sa bawat segundong lumilipas. Ang imperyong Calderon ay gumuho na sa kanyang likuran. Ang mga pader nito ay tila nagiging alabok na lamang sa harap ng katotohanan. Paglabas niya ng malaking pinto, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ngunit hindi katulad ng ulan noong gabing siya ay pinalayas. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila isang basbas, isang paghuhugas sa lahat ng sakit at dumi ng nakaraan. Tumayo si Thea sa ilalim ng ulan. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaang ang lamig ay yumakap sa kanyang pagkatao. Sa bawat patak na dumadaloy sa kanyang goma, naramdaman niya ang kalayaang matagal na niyang ipinagdarasal. Wala nang utang na loob na dapat bayaran. Wala nang puot na dapat dalhin. Ngunit habang ninanamnam niya ang katahimikan ng gabi, isang katanungan ang pilit na sumisilip sa kanyang isipan. Matapos ang lahat ng pagkawasak na ito, meron pa bang puwang para sa isang bagong simula? O ang ulan bang ito, ang huling luha na papatak para sa kanyang lumang buhay? Sa bawat pagpatak ng ulan sa kanyang mukha,
Naramdaman ni Thea ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang tubig na dumadaloy mula sa langit ay hindi na katulad ng malupit na bagyong humampas sa kanya noong gabing siya ay pinalayas at iniwan sa gitna ng kalsada. Ngayon, ang bawat butil ng tubig ay tila isang malambot na haplos ng kalikasan, isang basbas na naghuhugas sa lahat ng pait, dumi at alaala ng pagsasakal ng utang na loob. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, nakatingala sa madilim ngunit payapang langit, habang ang isang matamis na ngiti ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga labi. Wala na ang takot, wala na ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang tanging natitira ay ang dalisay na pakiramdam ng pagiging malaya. Sa gitna ng kanyang pagpikit, naramdaman ni Thea ang biglang paghinto ng ulan sa kanyang balat. Bagamat naririnig pa rin niya ang mahinang pagbagsak nito sa paligid. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang malapad at itim na payong ang nakatukod sa itaas ng kanyang ulo. Naroon si Tamiel. Bahagyang basa ang isang bahagi ng kanyang polo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon lamang kay Thea. Ang bawat paghinga ng lalaki ay tila may dalang init na nagpapalayas sa lamig ng gabi. Walang salitang binigkas ang abogado, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng pagsamba at malalim na pag-unawa. Isang klase ng pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit at hindi nagbibigay ng pasanin. Dahan-dahang binitawan ni Tamiel ang hawakan ng payong. Ang kagamitang yon ay dahan-dahang bumagsak sa putik. Hinahayaan ng ulan na muling dumampi sa kanilang mga balat. Pinili niyang pasukin ang mundo ni Thea, ang basa at magulong mundo na matagal nang nilalayuan ng iba, upang sabihing hindi na kailanman maglalakad ang babae ng mag-isa. Hinawakan ni Tamiel ang magkabilang pisngi ni Thea. Ang kanyang mga daliri ay nag-iiwan ng nakakasilaw na init sa gitna ng nanginginig na katawan ng babae. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Thea at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang bawat patak ng ulan sa kanilang mga mukha ay tila mga hiyas na nagniningning sa dilim. Tapos na ang baha, Thea. Pwede na tayong magtayo ng bagong bahay. Bulong ni Tamiel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagpapatigil sa bawat pangamba. Hindi mo na kailangang magbayad para sa isang kasalanang hindi mo ginawa. Hayaan mo namang ako naman ang mag-alaga sa iyo at kay Tala. Ang mga salitang yon ay tila huling piraso ng puzzle na kumumpleto sa pagkatao ni Thea. Marahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Tamiel, ninanamnam ang amoy ng cedar at ulan na tila naging amoy na ng kanyang tunay na kanlungan. Naramdaman niya ang mahigpit ngunit malambot na yakap ng lalaki, isang proteksyon na hindi nakakasakal kundi nagbibigay ng pakpak. Sa loob ng bisig ni Tamiel, nahanap ni Thea ang isang uri ng pag-ibig na matagal na niyang ipinagdarasal. Isang pag-ibig na marunong makinig, marunong rumespeto, at handang manatili sa gitna ng pinakamalakas na unos. Sa bawat mabilis na tibok ng kanilang mga puso na naglalapat, ang lahat ng ingay ng mundong mapanghusga ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang kanilang dalawa, ang init ng kanilang mga katawan sa gitna ng ulan, at ang pangakong bawat bukas ay puno na ng pag-asa. Ipinikit ni Thea ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na tuluyang malunod sa ligayang sa wakas ay abot kamay na niya. Ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa dusa, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, ang bawat patak ng ulan ay nagsilbing saksi sa isang bagong simula. Ang mga alaala ng nakaraan ay unti-unti nang nagiging malabo, tila mga aninong tinatangay ng agos. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, habang magkayakap ang dalawa sa ilalim ng langit, isang bagong kabanata ang dahan-dahang bumubukas. Isang katanungan ang tila nananatiling nakabitin sa hangin. Isang kaisipang magdadala sa kanila sa isang bukas na hindi na kailanman mababahiran ng anino ng mga kalderon.
Paano nga ba tatanggapin ni Thea ang isang kinabukasan na punong-puno ng liwanag at sapat na kaya ang kapayapaang ito upang hilumin ang bawat natitirang peklat sa kanyang puso habang hinihintay ang pagdating ng unang sikat ng araw sa kanilang bagong tahanan? Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa pagitan ng mga rehas ng bakal na nag-iiwan ng mahahabang guhit ng liwanag sa malamig at maduming semento ng selda. Sa loob ng kulungang iyon, nakaupo si Doña Trivena sa isang sulok. Ang kanyang dating makinis na balat ay tila isang tuyong dahon na nalalantana sa bawat araw na lumilipas. Ang kanyang marangyang hiyas ay napalitan ng isang kupas na unipormeng kulay kahel at ang kanyang matatayog na pangarap ay naging mga anino na lamang sa gitna ng 4 na sulok ng pader. Sa labas ng selda, ang tunog ng mabibigat na sapatos ng gwardiya at ang kalansing ng mga susi ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kawalan ng kalayaan. Dahan-dahang bumukas ang pintong bakal at pumasok si Thea. Hindi siya naroon upang manumbat o magsaya sa kasawian ng iba. Inilapag niya ang isang mainit na mangkok ng tsaoga sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang halimuyak ng luya at sariwang manok ay pumailan lang sa loob ng selda. Isang amoy na nagmula sa kamay ng babaeng minsan ay itinuring nilang basura. Tinitigan ni Thea ang matandang babae na hindi man lang makatingin sa kanya ng diretso dahil sa tindi ng hiya. Sinabi ni Thea na hindi niya kailanman mapapatawad ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit pinipili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kadena ng puot. Iiwan niya ang pagkain bilang simbolo na kahit sa gitna ng kadiliman, ang kabutihan ay palaging mananaig. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang mahinang hikbi ni Doña Trivena, isang tunog ng pagsisisi na huli na para sa isang pagkakataon, ngunit sapat na upang tuluyang tapusin ang kabanata ng kanilang pag-aaway. 1 taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw ay masaya ng nagniningning sa ibabaw ng isang malaki at maayos na gusali na may karatula na lasa ni Ina. Ang munting sulyapan sa eskinita ay isa na ngayong sikat na kainan na naging kanlungan ng maraming kababaihan. Ang tunog ng mga kutsilyo na humihiwa sa mga sariwang gulay at ang bango ng kumukulong sarsa ay tila isang himig ng tagumpay at pag-asa. Sa loob ng kusina, ang mga babaeng biktima ng karahasan at kahirapan ay masayang nagtatrabaho. Bawat isa sa kanila ay binigyan ni Thea ng pagkakataong muling bumuo ng sariling buhay. Si Thereson ay isa na sa mga pinagkakatiwalaang katuwang ni Thea. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng takot, kundi puno na ng tiwala sa sarili habang tinuturuan ang mga bagong dating. Sa kabilang dako ng lungsod, sina Theric at Trisel ay naging mga estranghero na lamang sa sarili nilang bayan. Ang kanilang mga pangalan ay naging paksa ng bawat usapan tungkol sa kahihiyan at pagkagahaman. Wala nang luhang papatak para sa kanila. Ang kanilang nahanap na kapalaran ay ang bunga ng bawat butil ng kasamaang itinanim nila sa puso ng iba. Sila ang naging buhay na paalala na ang kayamanan na walang kaluluwa ay tila isang bahay na buhangin na madaling anurin ng agos ng katotohanan. Nang sumapit ang dapit hapon, ang langit ay nabalot ng kulay rosas at ginto. Sa hardin ng kanilang bagong tahanan, mabilis na tumatakbo ang maliit na si Tala. Ang kanyang malalakas na tawa ay tila mga hiyas na nagbibigay buhay sa paligid. Malusog na ang bata at sa bawat hakbang niya ay bitbit ang bawat panalangin ni Thea na natupad. Lumabas si Tamiel mula sa pinto. Bitbit ang isang tray ng merienda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon lamang sa kanyang mag-ina. Nilapitan niya si Thea at marang inakbayan. Ang kanyang init ay tila isang matatag na pader na kailanman ay hindi na muling mabubuwag. Inisandal ni Thea ang kanyang ulo sa balikat ni Tamiel. Pinagmamasdan ang bawat kulay ng takip silim. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan. Ang utang na loob ay hindi na isang kadena na sumasakal sa kanyang leeg, kundi isang alaala ng kanyang katatagan. Ang bawat sugat sa kanyang puso
ay naging mga peklat na nagsasabing siya ay lumaban at nanalo. Ang boses ni Thea ay pumailan lang sa hangin, tila isang mahinang bulong na puno ng aral para sa sino mang nakikinig. Ang tunay na lasa ng buhay ay hindi matatagpuan sa tamis ng tagumpay o sa alat ng luha, kundi sa tapang na magpatawad sa sarili at ang lakas na magmahal muli pagkatapos ng bawat bagyo. Ang bawat dulo ay isang bagong simula at ang bawat hapdi ay isang daan patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Marahang hinawakan ni Tamiel ang kamay ni Thea, ang kanilang mga daliri ay naglapat ng mahigpit habang ang huling sikat ng araw ay unti-unting naglalaho sa abot-tanaw. Walang kailangang salita dahil ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay sapat na upang sabihing sa wakas, ang lahat ay nasa tama na nilang kinalalagyan. Ang ulan ay tapos na at ang bahaghari ng kanilang pag-ibig ay mananatiling nakaukit sa langit habang buhay.